Huwag magbingi-bingihan, huwag tatamad-tamad. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 11, verses 27 to 28, and I read it for you. While he was saying this, a woman in the crowd raised her voice and said to him, "Blessed is the womb that bore you, and the breast that nursed you." But he said, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Isa po sa mga nagiging sakit ng mga Kristiyano, ng mga tagasunod ni Kristo, ay ang nagiging kampante sila. Ano po ibig sabihin yan? May mga panahon na maalab ang kanilang pagsunod, pagtalima sa kalooban ni Jesus, pero may mga panahon na tinatamad o nagiging relax ang kanilang pagsunod kay Jesus. Yung kung isipin natin, para bang panapanahon lang ang ating relasyon kay Jesus. Pero hindi po ganyan. Sino nga bang tunay na mapalad? Yan po ang tanong sa Ebanghelyo. Ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at isinasabuhay nila ito. Kung gusto po nating humalab ang ating pagmamahal at debosyon kay Jesus, ugaliin po nating makinig ng maayos, huwag po tayong magbibingi-bingihan. Madalas, kung tayo ay dumadalo sa mga banal na pagtitipon, nakaupo lamang tayo doon habang ipinapahayag ang salita. Abala o marahil maraming iniisip, kaya hindi magawang pumasok at tumimo ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Ang imbitasyon sa atin, kapag may nagpapahayag ng salita ng Diyos at kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, tayo po ay makinig ng maayos. Buksan ang tenga ng ating mga puso upang doon mamuhay ang salita ng Diyos. At kapag totoong pumasok ang salita ng Diyos sa ating buhay at mga puso, doon mangyayari ang pangalawang aksyon. Ito ay ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kung ano ang narinig, siyang ating gagawin at isasabuhay sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya ang imbitasyon, huwag magbingi-bingihan, huwag ding tatamad-tamad. Tayo po ay pinagpala at tayo ay binigyan ng misyon. Tayo ay umaksyon para itaguyod ang banal na kalooban at kung anong nais ng Panginoon na mangyari dito sa lupa. Buksan ang iyong mga puso, makinig ng maayos, isabuhay kung anong nais ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, sa mga panahon na isinasara namin ang tenga ng aming mga puso, pagkalooban niyo po kami ng biyayang buksan ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click nyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. At kung nais nyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page o kaya naman po sa ating bulletin board sa TikTok app. God bless you po.